Okay, good day. Meron lang akong ipapakita sa inyo na unit. Actually, Daikin ito. So, ang naging issue niya ay nakapagpalit na siya ng actually tatlong board na yata na inipalit na laging nasisira. Then, naging option na rin siya. Nagpalit na rin sila ng compressor. Sinek na rin yung EEB. Ayan o. So, makikita rin natin talaga bagong hinang na yung compressor. Napalitan na. Pero, bumibigay pa rin yung ating main PCB o yung outdoor board natin. So, titingnan natin ngayon, ito yung pag-aaralan natin and i-share natin ano ba yung mga dahilan ng mga possible na pwedeng ikasira ng board. Okay? Ayan, okay. So, ito yung board na unit na napalitan nga siya ng actually parang umabot ng tatlong board na pinalitan. So medyo mahal ang board nito. So na 2.5 lang, 2.5 HP lang itong unit na ito. Kaya lang nakatatlong palit sila ng board, napalit ng compressor. So laging nasisira ang board. So ito nga yung ipapaliwanag natin. So before tayo magpalit ng board, ang lagi natin sinasabi, bago natin paandarin at bago natin isalpak ang board, i-check natin kung wala bang grounded ang compressor, wala bang grounded itong pinaka-EEB. Dito, lapit mo. Ito, wala ba siyang kalawang, wala bang grounded. Yung pan motor ba, wala bang shorted, wala bang history ng pagkasira. So, hindi natin basta. So, lahat yan is i-consider natin. Pan motor, compressor, EEB, before natin paandarin yung bagong board. And yung number 1 na nakikita natin, dapat mailapat nyo ng maayos. So repair na itong board na ito, observe na lang natin. So papasok tayo sa opisina para maipakita ng maayos. So ayan, i-check nyo kung ang fan motor is DC. Yan yung EEB na nandoon sa loob. Medyo madilim lang ang video natin, pero madali nyo namang makikita yan. Compressor, okay ba ang wiring, tama ba ang wiring, wala bang grounded. Okay. Ayan, kahit hindi nyo naman mapaandar, basta balance ang resistance na nakukuha nyo at walang grounded sa body, okay naman yan. May mga video naman tayo na naipakita na ganito. So, masusundan nyo na yan. Then, itong board, yan yung board natin. Ayan, actually, ni-repair na ito, obserbahan na lang. So, ang tinamaan sa kanya is yung parts dito na dalawa, yung pinaka-regulator niya, saka yung driver IC na yan. Ayan, then nakita namin, napansin namin na hindi siya nailapat ng maayos. At naging problema is yung pinaka-silicone na inilagay nila is hindi yun talaga yung pinagagamit natin. Ayan, okay. So, papasok tayo sa office, ipapaliwanag ko. Okay, so ito yung board na tinanggal ko doon sa loob. Papakita ko lang sa inyo yung isang naging rason bakit siya nasisira. So, doon sa history ng unit na ginawa namin, yung EEB, yung compressor, yung fan motor is na-check na nila lahat, napalitan na nga, pero nagtataka sila bakit laging nasisira ang board nila. So, yung number 1, natatandaan nyo lagi, kapag gumamit kayo, ito ang isa sa board na laging sirain, na nakakaproblema. Ayan ha. So, titingnan nyo lagi, unang-una, ang gagamitin yung silicone is yung tawag dito, yung branded o yung required na pinapagamit ni Daikin. Kulay puti. Pero yung isa na parang grasa, hindi siya advisable para gamitin dito sa mga ganitong board. Sa lahat ng board. So, iba siya. Parang lalo siyang mainit. And, titingnan nyo yung heatsink. Pag lost thread na yung tornilyo, parang awa nyo na. Tingnan nyo naman kung nailapat ng maayos. Kasi talagang bibigay. Ayan. Masisira at masisira. Ayan. Then, yung EEB, pagka nakita yung putok is dun sa may part na pinagkakabitan ng EEB, i-check nyo ang EEB. Kung sa may part naman nagkaroon ng shorted is the pan, i-check nyo ang pan. Kung dito kayo nagkaroon ng problema, is possible sa compressor, pero ang compressor ng Daikin, kahit sira yan, hindi yan basta nakakasira ng IPM o ng board. Hindi lang niya napapaandar.
kasi iba naman ang output eh. Output na siya eh. Kahit magkaroon siya ng unbalance o sira ang compressor, hindi talaga siya basta nakakasira ng APM. Ang nakakasira ng APM dahil hindi nyo na ilapat ng maayos dito at hindi nyo nalinisan ng maayos. Ayan. Kaya nagkakaroon ng problema. Ang laging pinuputok pag hindi ito, dalawa na ito, nagsushort si IPM. So itong board na ito is pang 2.5 at saka 3 HP usually ang ganitong disenyo ng board. Doon sa iba naman, yung mga 3-tanner, hindi naman siya ganun kasirain. Meron din tayo dito, katulad nito, meron tayong bagong order na board na ipapadala sa customer. Ayan. So ang board na ino-order natin pala, direct na kayo kay PIL Air Conditioning and Refrigeration Parts Trading kay PIL. So para ma-handle na maayos yung mga order nyong board or inquiries na board. Kasi pagka doon sa page namin, minsan hindi ko yan nasasagot. Ayan. Okay, so pinuntahan nyo na board, bubuksan na natin. Daikin din to, na in-order natin. Isa din ito sa mga sirain na board na tingin ko hindi sa board ang nagiging problema talaga. Human error ang nagiging problema. Ayan. Kasi yung mga board na yan, tested na yan eh. Kumbaga, na-test na talagang hindi umaakma din naman siya. Pero, meron din, wala naman, sinasabi nga natin, wala naman perfectong electronics. Kasi kung may perfect na electronics na na-invento, nagawa, wala nang lalabas na iba. Kasi yun ay perfect. So, ibig sabihin, hindi pa ganun ka-perfect. Lahat yan, merong kahinaan. Ayan. So, katulad nito, check natin. Nakikita nyo to from galing ito kay Daikin. Brand new board. So, ang sinasabi natin, bago nila ilagay ito sa heatsink, lalagyan ng silicone and itutornilyo ng maayos. Ayan. So, mga brand new na board dyan. So, tested naman ito bago ipadala sa atin ng mga natitest na ito. Tested na good ang board. Ayan. Okay. So, okay na tayo dito. Ito, order ito sa amin. So, pwede naman kayo mag-order direct sa amin or kay PIL Aircon and Refrigeration Parts Trading. So, yun yung pangalan ng aming parts department. So, ilalagay natin doon sa ipa-plus natin yung pangalan ng company para hindi magulo yung order kasi naglalabo-labo, may inquiries ng repair, may inquiries ng service, may inquiries ng parts. So, naglalabo-labo, nahihirapan din kami kaya unti-unti nag-a-adjust kami. So, hiniwalay na namin yung sa parts, hiniwalay namin yung sa service, hiniwalay namin yung doon sa mga tanong, yung mga question na yan, kaya hindi tayo gaano nakakasagot kasi sabay-sabay yung trabaho natin. Okay. And ito, kung mapapansin, may nilabas ako sa reels kahapon. Bakit? Dudugtong na natin ha. Isang dahilan, bakit nasisira. Ito, dinrawing ko na. Bakit nasisira yung ating fan motor. And bakit nasisira ang ating outdoor board. Unang-una, yung sinasabi nga natin, ang fan motor na katulad nito na DC, kahit na dumaan niya, na hiniwalay nila yung module board na supply ng fan motor, nasisira pa rin. Kumbaga, in-improve na nila yung board na ito is inilabas na nila doon sa fan motor. Ito, nasa loob ang electronic. Kaya pag nasira, sira na talaga. Hindi mo siya pwedeng i-repair. Pero yung sa ganito, kahit papano, may chance pa siya na ma-repair. Okay, ngayon, ang dahilan naman, bakit natin nasasabi, bakit ang bilis masira ng mga ganyang parts. So ito, makikita nyo, ang power supply kasi natin, ganyan kasimple lang ang design yan. Ang fan motor, ito, kung ito ang fan, yan, drawing na natin, dudugtong na natin. Ito yung nilagay natin sa reels kahapon. Ang requirements ng ating fan is, ang supply niya is 310, ground, 15 volts. So, DC lahat yan ha. DC. DC. Then, yung dalawa, 5 terminal to. Katulad nito. Yan. Okay. 5 terminal, ang fan motor natin. Ang tawag dito, yung dalawa na nasa dulo is galing ng system control and yung feedback natin para gumalaw at mag-command ang fan motor. So, hindi na natin siya masasabing direct supply. Pero usually 5 volts ang nakukuha natin. Okay. So, ang supply niya talaga itong tatlo.
ito is signal and feedback na. So, hindi na natin siya isasama. Etong 15 volts, usually dumadaan yan doon sa ating regulator na 7815. Input, ground, output. Ito na yung 15. So, yung 15 na yan, yan yung papasok dito. Yun. Okay? Galing yan doon sa regulated power supply natin. Yung board na yan, usually, ang power supply, regulated naman siya. Ito yan. Sa ibang board to pang couple naman itong ginamit natin. Yan, ito regulated power supply. Ito yung filter capacitor na tinutukoy natin. Kapag tiningnan nyo yung capacitor na yan, direct yan na nanggaling dito sa, teka, bubuksan natin. Nasaan na siya? Ito yung terminal. Pag binaliktad natin, ito yan, nakadirect doon sa capacitor. Yung capacitor na yan, galing na yan dito sa primary. Okay. From primary, dire-diretso yan dito papunta doon sa regulated power supply natin. Ang regulated power supply ito. Yan. Ito yung terminal ng pan. Ito yung capacitor. So, kung titingnan nyo dito sa ginawa nating diagram, yung capacitor na yan, ito gamitin natin blue, direktang pumapasok sa 310 na papasok doon sa ating pan. Ito yung laman sa loob. Yung pan motor driver natin, kung tawagin. Gumamit din siya ng IPM, ng diode, etc. Ngayon, magtataka kayo, bakit nasisira? Okay. Kung mapapansin nyo ang disenyo ng board, Mapa Daikin or ibang brand, ito na isasample natin. Wala na siyang ibang dinaanan na para mag-cut ang supply direct. From breaker, yan, lagyan na natin. From breaker, papunta sa line, papunta sa neutral, is diretso na siyang papasok yan, dire-diretso dito. Ay kung magkaroon ng source natin ng fluctuation ng kuryente na biglang tumaas o tinamaan ng kidlat, ano mangyayari dito? Kahit hindi mo ginagamit ang unit. Kapag pumasok ang supply dito, yung 310 volts natin, automatic yan, tataas na papasok sa pan motor driver natin or IC. And papasok sa regulator, papasok doon sa main output natin na papunta sa pan, yung 7815. So apektado ang kabuoang board kahit hindi mo ginagamit ang unit dahil naka-standby ang power supply standby on yan kahit hindi mo ginagamit, naka-on. Okay, so yung sinasabi nga natin, ang pinakamagandang solusyon kung hindi nyo ginagamit ang unit, i-off ang breaker para patay. Lalo na sa malalaking unit. Cut. I-off nyo. Totally shutdown. Hindi naman siya katulad ng iba na programmable. Magmababago lang dito yung setting ng temp. Pero kung ikinat nyo yan o ini-off nyo, hindi naman siya direktang nare-reset or nasisira ang program. Hindi siya katulad ng mga computer or laptop na pag binaba nyo, nasisira. May kakaroon ng ibang format. So, ito naman, hindi. Dahil ano lang yan ang papaandarin niya lang is mechanical. So, pinakamaganda, i-off yung breaker. Ayun. Or, kung may ibang situation, kasi ito na yung design yan wala na tayong magagawa dyan. Ito na yung ginawa nila. Pero meron mga unit na gumagamit ng magnetic contactor. Nakakonect yan dito. Ang standby supply lang is yung indoor natin. Standby supply, hindi magkakaroon ng supply ang outdoor natin kung hindi mo i-on ang indoor. Kung pinatay mo ang indoor, patay din ang supply dito. Yun yung mga gumagamit na magnetic contactor before na pumasok doon sa ating line in neutral na papasok sa ating main PCB. Ito yung main PCB natin. So, mapoprotektahan natin ang main PCB sa fluctuation ng kuryente na hindi natin masabi or protektado ang board natin dahil patay pati yung standby natin. Mapoprotektahan niya, mapoprotektahan ng pan. Yun. Then, balik ulit tayo din Yan, okay na tayo dito So, yun yung isang
pwede natin i-advise. Kasi yan na yung disenyo niya, wala na tayong magagawa dyan. Design na nila, hindi naman natin pwedeng baguhin dahil wala naman tayong rights para magbago niya. Yung dito, uulitin lang ulit natin. Yung pan ay board na yan, kaya laging nasisira. Masasabi na natin human error. Yung isa, dalawa, hanggang 3 beses, hindi na natin masasabi na ang board ang may problema. Human error na. May mga pagkakataon din na sira talaga yung board. Pero sa ganyan na pumuputok, kadalasan yan pumuputok to, hindi nakalapat ng maayos. IPM, ganun din. Nagsishort ang IPM, hindi nakalapat ng maayos. Kasi marami din kami ginagawa nito, kaya nga sinasabi namin, hanggat maaari, kung umorder sa amin ng board, maipadala na nila ng buo ito, kami na maglalapat dito. Lalagyan na namin ng silicone. Wala namang bayad yun pagka pinadala nyo dito. Kakabit na namin. Yun. Okay. Kayang-kaya naman gawin ni boss na kayan. So yun lang, kaya pinakita lang natin kasi problema kasi, unang-una, problema dyan kung company, lugi na sa pagpapalit ng board. Pangalawa, customer. Paano kung freelance ka pa at tinahabol ka ng customer dahil nasira mo yung board? So malaki. Hindi naman biro ang price ng board. Nasa 16,000 kaagad yan. Pataas. Service mo pa. Abala. So malaking sakripisyo, gastos, lahat. Okay. So okay na tayo. Yun lang naman. Senior ko lang. Kasi may mga pagkakataon naman na customer nagdi-demand bakit nasisira kaagad ang unit na o board na ikinabit nyo. Nakailang buwan lang o ilang weeks, taon, nasira kaagad. So, yun yung possible na sinasabi natin na ang board na yan is direct na pumapasok kaagad and naka-standby ang supply sa loob. Hindi siya nagkakaroon ng cut-off. Okay, kaya advice nga lang natin, i-off nyo ang breaker kapag hindi nyo ginagamit ang unit. Kasi wala naman. Pwede siyang designan ng magnetic contactor. Siguro papakita natin. Pero hindi sa lahat ng unit pwede natin lagyan. Pwede natin lagyan ng magnetic contactor. So yung labas data ni kay carrier, meron na siyang nakalagay na magnetic contactor. Yung mga Clarwind, yung mga dating labas nila na floor mounted, merong gumagamit na magnetic contactor bago siya pumasok doon, bago magkaroon ng supply to. Kailangan i-on mo yung indoor. Pag hindi mo i-on yung indoor, hindi magsuswitch yung magnetic contactor. So, totally walang supply na pumapasok sa main PCB natin tulad nito. So, ang labanan lang naman lagi dito, power supply. Doon, yung primary, papunta sa secondary. Laging nandun ang labanan natin na problema. Then, papunta na daw sa output, sa IPM out. Ayun. So, ganun lang naman. Medyo masakit, mabigat sa bulsa, masakit sa ulo. Yan, lalo na doon sa mga business owner, sa company, na naputok ka ng board, magpapadala ka ulit ng panibagong board doon sa technician mo, na pumutok na naman, nag-request ng compressor, ganun pa ulit yung board, nag-request ng pa, nag-request ng EEB, ganun na naman. So medyo mabigat. So lalo na sa mga nagpi-freelance, mas mabigat. Ayan. Okay na tayo. Okay na yung, yan. So sana may natutunan tayo kahit paano. Okay? Ayos.